Hi, magandang araw po. Ako po itong muli, si Miss Ann Positivity. So bago natin simulan yung episode 1, maiksing introduction lang. So honestly, hindi naman ako isang professional na content creator. So ang puso ko nagkaroon lang ng panawagan na i-share yung aking nilakaran sa aking buhay. Baka sakaling yung sa mga makakarinig ay mag-serve ng hope and light that is coming from the Lord. So makapag-spread lang tayo ng positivity kasi God is good all the time and all the time God is good sa aking buhay. So ngayong araw po na to, simulan po natin yung tinatawag natin na Unconditional Love Journey with Miss Ann Positivity. So magtungo po tayo ngayon sa episode 1. So ako po ay panganay sa aming magkakapatid. So 4 kaming magkakapatid. And yung nag-iisa naming lalaki is namatay siya when we were high school. So natira kami, 3 babae. Pero bago mawala yung kapatid ko na lalaki, lagi kong nagiging joke sa family ko na yung kapatid kong lalaki, yung paborito ng mommy ko. At yung isa kong kapatid na babae, ang paborito naman ng daddy ko. So nung nawala yung kapatid kong lalaki, yung bunso kong kapatid na babae, ang naging paborito naman ng mommy ko. So para sa akin at sa mga nasa paligid ko, ito ay isang joke lang, pero deep inside, yun yung sinisigaw ng puso ko. Kaya bata pa lang ako, naghanap ako ng tinatawag na unconditional love. Nagtanong din ako, ano kayang mali sa sarili ko? Ano kaya ang mali sa akin? Bakit nararamdaman ko parang kakaiba ko? Bakit nararamdaman ko na sa aming magkakapatid, iba yung pagmamahal ng parents ko or ng family ko do sa mga siblings ko compared dun sa akin? So binitbit ko yun. Binitbit ko yung mga katanungan na yun. At habang lumalaki ako, hindi lang yung katanungan na yun ang bitbit ko. Marami pang ibang tanong na nadagdag doon sa katanungan na unang bitbit ko. Lalo na yung mga nagdaang taon. So, matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng isang tattoo. So, natupad naman siya kasi meron na ako ngayon. So, for me, pinalagay ko siya hindi dahil sa, ewan ko, kasi ako, may meaning yung pagpapalagay ko ng tattoo. At yung design nun is ako yung nag-conceptualize. Nagpalagay ako nun para sa paglakad ko araw-araw, hindi ko makalimutan na meron akong moral na obligasyon sa aking kapaligiran at meron akong sinumpaang tungkulin bilang isang nurse na sa anumang sitwasyon, sa anong pagkakataon, kung kinakailangan ko itong gamitin para sa aking kapwa, ay gagamitin ko. So, pinalagay ko yung tattoo na yun. It's a medical symbol na kinostomize natin yung nasa paligid para araw-araw magpaalala sa akin na bit-bit-bit-bit ko yung moral na obligasyon ko para sa aking mga kapwa. So yun, nakapagpatattoo ako ng may takot, may fear sa puso ko kasi ayaw ng daddy ko. Though the fact na nung nagpatattoo ako, I was already 37 years old. Meron na akong sariling pamilya. But still, dahil nga sa pagmamahal sa pamilya, nire-respeto ko yung daddy ko. Pero that time, sabi ko, bibigay ko yung gusto ng puso ko. So, nabigay ko na may gusto ng puso ko, kaya lang, nagalit sa akin ng daddy ko. So, nagtanong ako sa sarili ko, bakit pag ako? Sabi ko rin sa sarili ko, I don't deserve it. Why? Kasi yung younger sister ko, meron siyang tattoo left and right ng legs niya. Meron siyang tattoo all over her back. Pero hindi ko nakitang nagalit ng ganun yung daddy ko. And aside from that, napagalitan ako ng daddy ko when I was 38 years old.
Kasi nagsuot ako ng ripped jeans. May family na rin ako nun. Pero bakit yung kapatid ko na isa, yung sibling ko na isa, when she came home, galing sa ibang bansa, she can freely wear a ripped jeans. So, nasaktan na naman ang puso ng person. So, nagtanong na naman ako sa sarili ko, ano kayang mali sa akin? Bakit sila malayang nagagawa ang kanilang mga gusto? Bakit pag ako, napakaraming bagay na kailangan kong i-consider? So, ilan lamang yon sa mga yugto ng buhay ko na nagresulta ng paghahanap ko nung tinatawag na unconditional love. And then one day, habang nananalangin ako, sabi ko, Lord, I don't deserve this. Lord, bakit kakaiba ang pagmamahal nila sa akin? Lord, ano po ang mali sa akin? Nakuha kong sagot mula sa Panginoon, ang mga katagang, my child, I want you the best, so don't settle for less. Anong ibig sabihin nun? Na sa buhay kong nilalakaran, dun sa paghahanap ko ng unconditional love, na nagresulta ng maraming heartaches, maraming pain, simula pagkabata habang lumalaki ako, is preparation pala yun ng Lord para maging matatag ako, para maging matapang ako. Para kahit anumang hagupit ng bagyo ang lumatay sa buhay ko, magkaroon ako ng katapangan. Magkaroon ako ng katatagang harapin to. Marami pa akong pinagdaanan sa aking buhay. Maraming mga masasakit na hanggang ngayon is pag naaalala ko, may mga pagkakataon na nagdudulot pa rin ng kalungkutan. So hanggang dito na lang po. Samahan niyo po ulit ako sa episode 2 upang ituloy natin kung ano ba yung mga nilakaran natin dun sa tinatawag na unconditional love with Miss Anne Positivity. Hanggang bukas po sa aking pag-upload ng ating episode 2. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.